Tatay. Nandito ka para kunin ako at si nanay. Diyos ko, ang astig ng tatay ko. Hindi ko akalain na sa probinsya ay uso ang damit na parang pulubi. Anong tawag mo sa akin? Tatay ang tawag ko sa'yo. Kahit na nakadamit ka na parang pulubi. Pero agad akong nakilala ang tatay. Nagulat ka ba, tatay? Meng. Anong ginagawa mo? Nanay, halika na rito. Nakita ko na si tatay. Meng. Alam ng nanay na gusto mo ng tatay. Ngunit hindi ka basta-basta pwedeng tumawag ng tatay. Nay, hindi ko naman nakalaing tatay siya. Ito ang larawan na ibinigay sa akin ng detective. Sabi ng detective, ito ang tatay mo. Meng, hindi siya kahit paano kahawig. Naloko ka ng detective. Matalino ako. Hindi ako maloloko. Sinadyang magbihis ang tatay mo na parang pulubi. Kaya nga, hindi mo siya makikilala. Meng, posible bang siya ay talagang isang pulubi? Ano? Direktor Shu, nakikita kong may pagkakahawig ang taong ito kay Meng. Baka pwede tayong magpa-ADN test. Ako ang dalagang Shu, ang pinakamalaking angkan sa Beijing. Mula pagkabata, namuhay ako sa kayamanan. Ano man ang gwapong lalaki, nakatagpo na ako. Ngayon, kahit na ito na ang katapusan ng mundo, ang ama ng aking anak na babae, hindi siya ang taong iyon. May resulta na, si Direktor Shu. Ang pulubi na ito ay talagang biolohikal na ama ni Meng. Anong sinabi mo? Director Shu. Tatay, tumingin sa iyo ang nanay ko na para bang may nakikita siyang abala. Talagang nag-aalala ako na baka paalisin ka niya. Talagang ikinalulungkot ko. Ngunit, ako, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Dad. Simula ngayon, makikinig ka sa akin. Papangalagaan kita, sisiguraduhin kong hindi ka na magugutom. Ayos lang, lahat ng bagay, nakikinig ako kay Meng. Ay, tatawag ako sa tagapangasiwa, gupitan mo ng tatay ng isang astig na hairstyle. Para magka-crush si nanay sa tatay. Meng Hui, sa tingin mo ba dati ay inangkin ng iba ang katawan ko? Bakit ako hahanap ng isang pulubi para magkaanak? Director Shu, hindi lahat ng tao ay pinanganak na pulubi. Marahil sa mga nakaraang taon may nangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya ganito na siya ngayon. Tama ang sinasabi mo. Sige, anuman, nandyan na ang resulta ng pagsusuri. Siya ang ama ng anak kong babae, hindi ko siya basta-basta itataboy. Nanay. Tingnan mo. Oh Diyos ko, hindi ko akalain na ang pulubi na ito ay napakagwapo. Mukhang hindi ako naposes dati. Pero nahulog na ako. Nanay, huwag mong paalisin si tatay, pwede ba? Kung talagang ayaw mong gawing asawa si tatay, hayaan mo na lang siyang maging anak mo. Kahit na isang anak na ang inalagaan mo, walang masama kung dalawa, isa na lang ang ay dadagdag. Siya ba? Anak ko siya. Kung hindi talaga, pagkatapos ay gumawa din ng mga aso. Shu Meng, siya ang aking biolohikal na ama. Pinayagan mo ba siyang maging aso? Gayunpaman, sa aming bahay, ang paggawa ng isang alagang aso ay higit pa sa paglabas upang gumawa ng isang ligaw na aso, di ba? Mama, ayaw kong magutom si Papa. Sige, mahal ko, huwag ka nang magsalita, hindi ko sinabing paalisin siya. Gusto mo bang manatili dito? Okay lang, pero dapat kang maging mabait. Makikinig ako kay Meng. At makinig ka sa iyong ina. Hindi ako iyong ina, ang pangalan ko ay Shu Niancho. Makinig ka kay Niancho. Ano man ang sabihin ni Niancho, susundin ko ito. Bakit siya humahawak sa aking kamay at hindi ako nakakaramdam ng kahit anong hindi komportable? Hindi, dati kaming nagkakilala. Doktor, pakigawan ng buong katawan na pagsusuri siya. Sige, pakiusap na sumunod ka sa akin. Walang anuman, magpatuloy ka lang. Hihintayin kita.
Si Lee Ji-yuan, ang pangulo ng Lee Group, ay nawala ng 5 taon. Mukhang bumalik na siya. Matagal nang patay si Lee Ji-yuan. Ang Lee Group ay nagdaos ng press conference na ito upang talakayin ang mga natitirang issue bago mamatay si Lee Ji-yuan. Ang proyektong iyon ay nagkakahalaga ng libo-libong bilyon. Ngunit ang kontrata ay nasa safe ni Lee Ji-yuan. Tanging si Lee Ji-yuan lamang ang makakapagbukas ng safe na iyon. Pamilyar ang safe na ito. Parang nakita ko na ito dati. Hello, Meng Hui. Magkakaroon ng press conference ang Lee Group sa susunod. Kunin mo ang paanyaya para sa akin, ha? Gusto kong pumunta at tingnan. Sige, boss. Nakatapos na si MS, Shu sa pagsusuri. Yung lalaking ito, bukod sa lumang sugat sa utak, normal ang ibang mga bahagi. Lalo na ano? Maganda ang kanyang kalusugan. Sino ang nagsabi sa iyo na suriin ito? Sabi mo ay suriin ang buong katawan. Bahagi rin iyon ng pagsusuri, doktor. Magagamot ba ang sugat sa kanyang utak? Hindi. Niencho. Sabi ng doktor ay wala akong problema. Tumahimik ka, sige na. Bakit ba ang lalaking ito ay nakadikit sa akin? Ate. Bakit ka nandyan sa kama ko? Inayos na ng butler ang kwarto mo. Ate, ako, parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Bakit? Anong masakit sa'yo? Naiinis ako dito. Ikaw, hindi ka may sakit. Babae. Huwag mo akong tawaging ate. Wala akong nakatatandang kapatid na lalaki tulad mo. Kung ganoon, magpatingin ka sa ospital. Sinabi ko na, hindi ka may sakit. Walang kailangan pumunta sa ospital. Ang taong ito, maliban sa lumang sugat sa utak, ay mukhang normal sa ibang aspeto. Lalo na ano? Napakabuti ng kalusugan. Ano bang kalokohan ang iniisip ko? Ate, huwag mong saktan ang sarili mo. Kung gusto mong saktan, ako na lang. Ang gwapo niya at mabait pa. Siguro, subukan ng matulog kasama siya kahit isang beses. Oh Diyos ko. Hindi ba ako nagkakamali? Niencho, gising ka na. Sino ang nagsabi sa'yo na mag-ehersisyo dito? Si Mengmeng na naman ba? Sabi ni Mengmeng, ang mga kalamnan ng pinakamainam na sandata ng mga lalaki. Ano pang sinabi niya? Kung ayaw mong iwanan, kailangan mong magsikap. Maaaring hindi kailangan ng mga lalaki na matalino. Ngunit hindi maaaring mawala ang mga kalamnan. Shu Mengmeng, halika dito. Mama, gising ka na. Pupunta na ako sa paaralan. Ngayon dadalhin kita sa paaralan. Matulog ka pa ng kaunti, ha? Sige, kaya umalis na kayong dalawa. Unang araw ng pasukan, huwag kayong malate. Sige. Ganap na akong nasa ilalim ng kontrol ng mag-ama. Tay, parang gusto na ni Inay si Tay. Ako, gusto ko rin siya. Ngunit, hindi pa rin sapat iyon. Kailangan kong ipakasal ang nanay sa iyo para maging matagumpay. Doon lang ako makakapagpahinga. Isang walang silbing tao. Isang walang silbing bata. Dapat marunong magluto ang mga lalaki. Para makuha ang puso ng mga babae. Dapat marunong maghugas ng pinggan ng mga lalaki para makagawa ng mga mahalagang bagay. Ang mga lalaki na nag-aalaga sa kanilang asawa at anak na babae ay parehong mahusay at masaya kapag namatay ang dalawang tao.
Ang yaman ni Shu Niancho. Ay lahat magiging sa akin. Tatay, mag-aral ka ng pagluluto. Sige, kung sinabing mag-aral si Mengmeng, mag-aaral ako. Mag-ingat ka, Mengmeng. Tatay, gising na. Tatay, gising ka na. Tatay, gising ka na. Dahil sa pagligtas sa akin, nagkaroon ka ng aksidente. Nanay, hindi ba mamamatay si tatay? Huwag ka nang umiyak, mahal. Sinabi ng doktor, ang tatay mo ay naagapan ng maayos. Hindi delikado sa buhay. Mengmeng, tingnan mo. Tatay, gising ka na. Mengmeng, huwag umiyak. Okay na ang tatay. Buti na lang at okay na ang tatay. Kung hindi, magiging batang walang ama ka na naman. Magaling si tatay, hindi ka mamamatay. Salamat sa pagligtas kay Mengmeng. Bilang pasasalamat, mula ngayon ako na ang mag-aalaga sa'yo. Sa buong buhay mo. Mayaman ako kaya, hindi magiging problema ang alagaan ka sa buong buhay mo. Isang salita na nasabi, huwag maghaynayang. Ang pangalan ko ay Jahang. Ano, noong buhay pa ang nanay ko. Nakakalimutan akong siya ang tumawag sa akin ng ganitong pangalan. Meng Hui, ano ang matter? Nakuha ko na ang invitation mula sa Lee Corporation. Okay na, ibigay mo nga ang invitation sa bahay ko. May kailangan akong gawin ngayon kaya hindi pa ako pupunta sa company. Anong nangyari sa iyo? Ang aming kasambahay ay sakit. Ate, bumobo ba siya? Sige ba akong tumulong sa kanyang pagbabadyo? Oo, hindi. Hindi ako tumatanggap ng hawakan ng lalaki. Baka kumuha ako ng babaeng nurse para tulungan kang maligo. Hindi pwede, may takot ako sa paghubad. Kung may ibang makakita sa akin na walang damit, sasakit ang ulo ko. At mabilis ang tibok ng puso ko. Kagabi, sa kama ko, wala ka ring suot. Bukas lang sa'yo, hindi ako malungkot. Ina, dahil sumusuporta si ama sa'yo, kailangan nating tanggapin siya ng mabuti. Sige, tumulong ka sa kanya. Oo. Tutulungan kita. Ano to? Magkakaroon ako ng isang aktibidad sa susunod na linggo. Pupunta ako na Coco. Binitiwan ng paa mo. Magpahinga ka sa bahay. Ayaw, napakaliit lang ang sugat. Magiging bien sa loob ng isang linggo. Ay latag mo ako, latag mo rin si Mengmeng. Oo, po, papayagin kita magpunta roon. Kapitan Zhu. Pakiupo ka. Director Zhu, ang bagong proyekto ng lungsod na ito ay naantala na ng 5 taon. Ano sa tingin mo? Li Yihan, ang bagong proyekto ng lungsod na ito ay nilagdaan ko sa iyong kapatid. Kung hindi mo maipapakita ang kontrata, hindi ako makikipagtulungan. Mayroon akong isang patakaran. May contract lang dapat tayo magkasundo. Walang contract, wala tayong magawa. Tama ka, tama ka. Nasa akin ngayon ang vault ng aking kapatid. Kumuha ako ng locksmith. Ngayon kukunin ko ang vault na ito. Expert sa pagbukas ng lock. Bababa ka ba? Ang baitang ng kapatid mo. Kung makakanya silang buksan, ay tatilog ko kayo bilang ama ng buong buhay ko. Nagastos akong maraming pera sa kanila. Kung sino man ang makakaya ng pagbukas nito, isasabay ko siyang 1 bilyon ng dolyar. Huwag masyadong tiwala, kahit 100 bilyong dolyar mo rin, hindi sila makakaya. Kung hindi mo nabibigyan ng pamanahon, subukan mo. Ang baitang na ito ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya ng encryption. Walang paraan na may decode ang code nito. Pero ano kung itatambelo natin at ay daraan ito gamit ang force? Huwag gawin mo yan. May self-destruct system ang locker na ito. Kapag ginamit ang force para buksan, buong locker ang mag-uugnay. Dato Lee, huwag mo nalang maging inutak. Iyan ay buksan lang ni Dato Lee.
Kung wala si Dato Lee, hindi ka makakatanggap ng anumang bagay. Bakit nakatingin kayo sa akin? Anong kinalaman ng pagkawala ng kapatid ko sa akin? Nag-ker ka lang, bakit ang tagal mo? Akala ko natulog ka na. Niencho, kakarinig ko lang na may nagsabi na may isang safe sa loob. Kung sino man ang makakapagbukas ng safe na iyon, ay magkakaroon ng 10 bilyong dolyar na gantimpala. Hindi ko ini-expect na ganoon ka ka-curious. Halika, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Sandali lang, mayroon akong ginagawa. Babalik ako agad. Bilisan mo. Dito, mayroon akong tseke para sa 10 bilyong dolyar. Sino ang makakapagbukas nitong ligtas? Sa Ines Mano ng paraan. Ang bilyong 7,000 na ito ay magiging mong bagay ngayon. Narinig mo ba? Ito ang bilyong 7,000 dolyar. Masayang ang depositoryo na ito. Tunay na narinig kong nakita ito. Ang bilyong 7,000 dolyar ko. Magpasensya, umalis ka muna. Gawinin muna kong ito. Siyempre, ako ang nauna. 10 bilyong dolyar ay akin. Huwag kayong mangarap na makuha ito. Tingnan natin kung mabubuksan mo. Ang tanga-tandang babaeng ito. Sige, lumayo ka. Hayaan mong subukan ko. Anong nangyayari dito? Parang walang makabukas sa safe box na ito. Lumikha ng espasyo, hayaan mo ako. Sino itong batang ito? Alam mo ba kung nasaan tayo? Sobrang gulo na dito. Dagdag pa ng isang bata. Napakaabala. Isa na namang nakakainis na bata. Dito, itaboy mo siya palabas. Iyan ang anak na babae ko. Sino ang magkakasalang humawak sa kanya? Tayo, kanina, sabi mo, kahit sino ay pwedeng subukang buksan ng safe. Kung mabubuksan natin ang safe na ito, ano ang mangyayari? Dito ka, lumapit ka. Kung mabubuksan mo ito, ang tseke na 10 bilyong dolyar ay sayo. Kung hindi mo ito mabuksan, umalis ka na. Ayos, paano makakapagbukas ang batang ito? Kaka-input lang niya ng 1, 2, 3, ha? Akala niya ba ang password ay mula 1 hanggang 6? Mukhang ang batang ito ay nandito lang para magpakagulo. Siya at ang kanyang ina ay malapit ng palayasin. Meng, nasaan ang tatay mo? Magsimula na tayong hanapin ang ating tatay. Tara na. Sino ang may lakas na humipo sa anak kong babae? Sabi mo, kahit sino ay pwedeng subukan buksan ang safe box na ito. Ano ang mangyayari kung mabuksan ko ang safe box na ito? Sige, subukan mo. Kung mabubuksan mo ito, ang tseke na 10 bilyong dolyar ay magiging sa iyo. Kung hindi mo ito mabuksan, umalis ka na dito. Sige. Ipinasa nito ang password na 1, 2, 3. Akala ba nito ang password ay mula 1 hanggang 6? Mukhang ang batang ito ay nandito lang para gumawa ng gulo. Sila ng kanyang ina ay malapit ng itaboy palabas. Meng, nasaan ang papa mo? Hanapin natin ang papa mo. Tara na. Imposible ito. Tanging ang Pangulo lamang ang nakakaalam ng password. Meng, sino ang nagsabi sa iyo ng password? Malalaman mo mamaya. Tay, bukas na ang safe, pupunta ako para kunin ang premyo. Paano mo nalaman ang password? Sino ang nagpadala sa iyo dito? Hindi ko maaring sabihin. Ibigay mo na. Inay, tara na. Tatay ay naghihintay sa atin. Oh, sige. Lahat, tingnan nyo ng mabuti. Nakuha ko na ang kontrata para sa bagong proyekto ng lungsod. Congratulations kay Ginoong Lee sa pagkuha ng kontratang bilyon. Congratulations, Ginoong Lee. Direktor Ong Jo, maaari nang simulan ng proyekto. Kung totoo at epektibo ang kontratang nasa sakay mo, magkakasama kita. Sige. Kaya, basahin muna mo ang kontrata. Kung walang problema, makakaayos tayo ngayon bukas. Tutulungan ka ba ngayon ng mga Wallace? Akala mo batang ako? Puting papel ano? Puting papel. Anong nangyayari?
Bakit puting papel? Kayong dalawa, tumigil kayo sa akin. Bakit ang kontrata ko na nagkakahalaga ng bilyon ay puting papel? Tay, anong sinasabi mo? May responsibilidad akong buksan ng vault. Hindi ko alam kung anong laman ng vault. Tama nga, Ginoong Lee. Noong nakaraan, malino mong sinabi na kailangan lang buksan ng vault. Sino mang makabukas ng vault na ito, makakakuha ng 10 bilyong dolyar. Balak mo bang magsinungaling? Tama nga, ang batang iyan ang nagsabing buksan ang kagamay. Ang pulong na dolyar na iyan ay nasa kanya. Kung ngayon ka ang hahawakan ng pera, mapapabayaan ang dignidad ng Lee Group. Si Manager Lee, kung gusto mo hawakan ng pulong na dolyar na iyan, maaari kong ibalik. Ngunit hindi na matutupad ang mga salita mo mula ngayon. Sinabi ko ba kahit isang beses na hahawakan ko ang pera? Gusto kong tanungin, si Manager Lee, ang anak ko ay nagsasabi, sa kahabaan ng safe deposit box, hindi siya sigurado kung ano ang nasa loob. Kung wala ng ibang bagay, pupunta na tayo. Sa huli, sino? Sino ang naglaloko sa akin? Hello. Pumunta ka sa akin. Meng, paano mo nalaman ang password ng safe na iyon? Sabi ng tatay ko sa akin. Ang 1 bilyon na ito ay kinita ng tatay ko. Jahang, tungkol sa safing iyon. Nakarinig ako na si Lee Ji-yuan lamang ang nakakaalam ng password. Hindi ba't kilala mo si Lee Ji-yuan? Ang code ayon lang sa pagtatanong ko. Gustong-gusto ko kaya ipinag-uos sa Meng. Bakit hindi ka pumunta dito kasama namin? Sobrang maraming tao doon kaya nagpaalaala ko. Ate Niencho, naging mali ulit ba ang ginawa ko? Hindi na ako magagawa muli. Huwag ka nang magalit. Hindi na siya nagsasabi ng sariling pangalan. Bakit ako nagdududa sa kanya? Sige, hindi kita sinisisi. Ito ay puhunang kasal. Anong puhunang kasal? Gusto kong subukan ng iyong talento. Itatabi ko ito para sa iyo. Kapag kailangan mo ng pera, kunin mo lang ito. Iipumunta ako sa bat ng Meng. Bumili ka ng cellphone para sa akin. Oo, bukas kita pumunta para bumili. Salamat po. Bakit ka pinanghugas ko? Nanay, pinanghugas mo ako dahil sa'yo ibig kita. Iibigan kita, nanay, kaya pinanghugas kita. Gustong-gusto mo ng mama, kaya iniinit mo rin siya. Nakatapos na akong mabuti ng sakit sa paa. Tama ba? Nakatapos ka na ng sakit sa paa mo. Anong problema? Kapag gumaling na ang aking mga paa, maglilingkod ako sa iyo. Sino ang nagsabi na makakatulong ako sa iyo? Hindi pa nga, sobrang alam kong mabigat ngayon. Pag-alis ng ilang minuto ay hindi nakita na iinit. Ipakita mo sa akin ang pinakabagong modelo ng telepono. Oo, siguro. Pwede ka na bang tingnan? Sige, tingnan mo. Ito, tama, mabuti ito. Oo, sige, kukunin ko ito. Tulungan mo akong maglagay ng SIM card sa telepono. Tapos na. Salamat sa'yo. Tara na. Gamitin mo muna ang SIM ko. Nakasave na ang numero ko doon. Kapag mayroon ka ng ID, gumawa ka ng ibang SIM. Sige, salamat, ate. Shuniencho. Talaga bang ikaw yan? Gia. Ngayon ay may class reunion kami dito. Hindi ko inaasahang makikita-kita. Miss na miss ka na ng lahat. Dadalhin kita para makilala mo sila. Sige, umuwi ka na. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako ha. Hello, sino to? Ako ito. Pangulo Lee. Pangulo, mabuti. Tama, buhay pa kayo. Saan kayo? Papunta ako sa iyo. Hindi kailangan. Narito ako sa asawa ko. Tinitignan ko ka. May asawa ka na ba? Tungkol ba kay MS, Shu ang sinasabi mo? Oo, 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng aksidente. Nangyari rin sa kanya ang isang bagay. Ngayon, hindi na niya ako matandaan. Paano nangyari yun?
Alam mo ba kung sino ang salarin? Walang iba kundi, yung nakakainis na kapatid na lalaki ng ating ama. Siya ang nagutos na magdulot ng aksidente. Nagduda na ako sa kanya. Matapos mawala ka, siya ang pumalit sa iyong pwesto. Ngunit wala siyang kakayahan. Kaya't palaging pinipigilan siya ng board of directors. Pangulo Lee, anong gagawin mo? Ang taong nagdulot ng aksidente, naaalala ko pa ang kanyang mukha. Mamaya, ipapadala ko sa iyo ang mga detalye ng kanyang mukha. Hanapin mo siya. Kapag nakuha ko na ang ebidensya, magsisimula na ako sa plano kong bumalik. Oo, ang mga ebidensyang ito ay hindi pa sapat upang parusahan siya ng kamatayan. Bukas ay pupunta ka sa opisina at huhulihin siya sa bitag. Sige, ngunit, Pangulo, maaari ba akong makipagkita sa iyo at kay Ginang? Shoo, 5 taon na ang nakalipas, ayaw kong may makagambala sa kanya. Ngayon, ganoon din. Sige. Nako, hindi ba't si Binibining Shoo ito? Ilang taon na walang balita. Akala ko ay nag-asawa ka ng mayaman. Huwag namang magsalita ng ganyan. Kahit na hindi nag-asawa ng mayaman, siguradong may mayamang nag-aalaga sa'yo. Bakit ang mga tao ay palaging naghahanap ng mayaman o nag-aasawa? Bakit ganon? Nabigo ba ang iyong karera? Kailangan bang tungkol sa mga lalaki lang ang pag-usapan? Shoo Niencho, bakit ang pangit ng usapan mo? Hindi naman kami ang nagsabi tungkol sa iyong pag-asa sa mga lalaki. Tama nga, noong una, nalugi ang pamilya mo, nagpakamatay ang tatay mo. Hindi mo nga kayang bayaran ang tuition. Ngunit ilang araw lang ang lumipas. Ay nakita pang nag-aaral ka gamit ang mamahaling sasakyan. Binatang, ayusin mo ang numero ng telepono ng mga tao. Hindi ba ka tinanggap ng isang mayayamang tao? Tama ba kung naging ganun? Niencho, okay ka ba? Anong ginagawa ninyo? Anong kailangan mo pa bang tawag-tawag sa mga bagay na ito? Bakit naman kailangan mong sabihin ang mga ito? Tayong lahat, tawag tayo. Niencho, huwag mong pansinin sila. Uminom na lang tayo. Kagandahan ng unibersidad, mag-inom tayo ng isang baso. Magpatuloy ka lang sa pag-inom. Dito ka, Niencho, matagal na tayong hindi nagkita. Mag-inom tayo ng isang baso. Niencho, mabigat kang mag-inom ng alak. Inom ka. Niencho, sika na. Pumunta na tayo. Gia, pumunta ka muna. Mag-iisa tayong ihatid si Niencho. Habang araw na nang hindi kami nakikita si Niencho, may paraw ang maging usap. Kaya, pumunta muna ako. Iyong tingnan ninyo siya. Jihaw, nandun na ka. Kaya ni Niencho ay mag-iisa ngayon. Ipinaglaban namin siya. Oo, alam namin kung gaano kitang gustong makita si Niencho. Kaya binigyan kita ng tawag ngayon. Ngayon, siya ay umuwi na sayang. Siya ay ganap na sayo. Maganda kayo ng plano. Alam kung ano ang nagpapahanda sa akin. Kung mayroon akong Shoo Niencho. Bawat isa ay may matang lawanid. Salamat kaibigan Jihaw. Pumunta muna tayo dito. Ipaglaban mo ako. Shoo Niencho, nagasikaso ako sa iyo ng maraming taon. Hindi ka pa rin sumusungat sa akin. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang paboritong araw mo. Huwag kang sumapit sa akin. Mapahamak na kababaihan. Maglakas loob na saktan ako. Ngayong gabi papatayin kita. Hawakan mo siya. Ang mga pangit na tao. Hayaan mo ako. Shoo Niencho, siya ay isang walang halaga na babae. Ang pag-aalaga ko sa iyo ay swerte mo yan. Ngayong gabi, ituturo ko sa iyo ng mabuti. Jihaw, ang taong ito ay hindi mabuti. Sino ka ba? Jihaw, tulungan mo ako. Bakit mo ginugulo ang kaklase ko? Gusto mo bang mamatay? Jahang. Nasaktan ba nila ang kaibigan mo kanina?
Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Kanina pa ako nandito, naghihintay sa'yo, hindi umuwi. Bakit ka gumawa ng ganitong kababawan? Niencho, huwag kang mag-alala. Hintayin mo akong tapusin ang mga walang kwentang ito. Uuwi tayo. Marami sila. Nag-aalala ka ba para sa akin? Halikan mo ako. Sige, huwag mag-alala. Maghintay ka sa labas. Magsalita ka na, sino ka? Anong relasyon mo kay Shuniencho? Hindi ba't palagi kang nagdududa? Kung sino ang palaging tumutulong kay Shuniencho? Ikaw ba ang boss na iyon? Tinawag mo akong boss. Hindi ko masyadong gusto iyon. Ngunit si Shuniencho ang babae ko, Lee Ji-yuan. Sa pangkaraniwang araw, kahit ako ay hindi naglalakas ng loob na hawakan siya. Tahas ka bang gagawin iyon? Sabi mo ikaw si Lee Ji-yuan. Totoo ba ang sinasabi mo? Si Lee Ji-yuan ay hindi ba patay na? Ito ba talaga si Lee Ji-yuan? Ginoong Lee, pakiusap. Hindi ko alam na si Shu Niencho ay babae ninyo. Kung alam ko, hindi ko naisip na may masamang balak ako sa kanya. Ginoong Lee, pakiusap, huwag niyo kaming saktan. Hindi na namin kayang mangbuli kay Niencho. Buhay man ako o patay, hindi mahalaga. Mahalaga ay sigurado akong mamamatay ka na. Tawagin ang mga tao. Tulungan niyo akong itapon ang basurang ito. Niencho, okay ka lang ba? Gia, hindi ba't umuwi ka na? Nang lumabas ako, nakita ko ang boyfriend mo na naghihintay. Ang boyfriend ko, tungkol ba kay Jahang? Nakipag-usap ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na lasing ka na. Dali-dali siyang pumunta sa'yo. May iba pa ba kayong napag-usapan? Tinanong ko siya kung ano ang relasyon niya sa'yo. Sabi niya siya ang kasintahan mo. Mataas ba ang ranggo ng relasyon na to? Bakit siya basta-basta na lang nagsasalita ng ganyan? Niencho, tama ang pinili mong tao. Makitang-makita na siya ay nagmamalasakit sa'yo. Hindi dahil sa pera mo. Talaga namang hindi masama. Hindi ba't gusto mong umuwi agad? Umalis ka na. Sa totoo lang, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Ngayon, hindi ko dapat ikaw ay dalhin dito. Hindi ko inasahan na sila ay ganyan ka masungit. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Sige, umuwi ka na. Sige, Palem. Niencho. Uuwi na tayo. Kaya ko nang mag-isa. Lasing ka na. Talaga bang gusto mong mag-isa? Sige, tara na. Pangulo Lee, yung mga walang hiya na iyon, ipinadala na sa Africa para maging manggagawa. Ang lalim ng tulog mo. Meng, nandito na si Mama. Hindi ka pa natutulog, anak. Naghihintay ako sa inyo. Nakatulog na ba si Mama? Oo, tama. Nakatulog na siya. Matulog ka na rin. Opo, dapat alagaan mo si Mama ng mabuti ha. Sige. Gising ka na ba? Oo, tama. Parang narinig ko ang boses ni Meng. Oo, kakausap lang niya sa akin. Pero ngayon, natutulog na siya. Sobrang sakit ng ulo ko. Bakit ka uminom ng marami? Pinilit ka bang uminom? Hindi, ako lang ang uminom. Sinabi nila sa akin na, noong nakaraan, may isang tao ang tumulong sa akin. Dahil noong nakaraan, nalugi ang aking pamilya, maraming utang ko. Ngunit hindi ko natatandaan kung paano ko nabayaran ang utang. Kung hindi mo natatandaan, huwag nang isipin pa. Hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Ito ay isang iskandalo. Ngayon, pinapakain mo ako. Maaari bang ituring ito na iskandalo? Gusto kita. Tamang-tama, gusto mo rin ako. Maaari bang ituring ang relasyon natin na iskandalo? Mukhang may katwiran ang sinasabi mo. Sa susunod na hindi maganda ang mood, hanapin mo ako. Ang alak ay hindi makakatulong sa iyo. Ako ay makakatulong.
Huwag mong gamitin ito. Gusto ko ng isang anak pa. Nakikita ko na ikaw ay isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Kuya. CEO Su, dumating na si Aheng. Aheng, kaya bakit tinawag siya ni Mr. Lee na kuya? Kakaiba talaga. Hindi ba ito si Lee Ji-yuan? Diyos ko, tingnan mo ito. Siya ay may anino. Hindi siya multo. Siya talaga si Lee Ji-yuan. Hindi pa siya patay. Lee Ji-yuan. Talagang hindi maaari. Hindi siya maaaring bumalik. Tatay, sabihin mo sa kanila, siya ay peke. Lee Ji-yuan. Siya ay si Ji-yuan. Siya ay si Lee Ji-yuan. Su Xiangyu, natakot ba ako sa iyo? Paumanhin. Ako si Aheng mo. Ako rin si Lee Ji-yuan. Kailan mo nalaman na ikaw si Lee Ji-yuan? Kamakailan lang. Ako. Paumanhin. Ano ba ang ibig sabihin ng pagloloko mo sa akin? Masaya ka ba sa pagbibiro mo sa akin? Masama kang tao. CEO Su, huwag ka nang magalit. Kunin mo ito. Halika rito. CEO Su, hintayin mo ako. CEO, kailangan muna nating ayusin si Li Longfei. Pagkatapos, magpapaliwanag tayo ng malinaw kay CEO Su. Sa iyo lang. Gusto mo pang kunin ang lahat ng aking ari-arian. Huwag kang mangarap, Li Longfei. Gumawa ka ng peking talaan. Pag-upo ng mamamatay tao, peke na testamento, lahat ng ebidensya ay naibigay ko na sa abogado. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Wala ka ng pagkakataon. Ako ang kapatid mo. Hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito. Pakiusap, dalhin mo na siya. Tatay, Li Longfei. Lee Ji-yuan, patawarin mo si Li Longfei. Bata pa siya. Hindi naman siya dapat mamatay. Eh ako ba, dapat mamatay? Ako rin ay anak mo. Naisip mo ba ako? Gusto mo bang patayin si Li Longfei? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya. Ano ang ibig mong sabihin? Ginamit mo ang pangalan ko para manloko. Noon ay pinabayaan ko na. Ngayon, lahat ng utang, bago man o luma, ay babayaran. Ako ang iyong tunay na ama. Gusto mo ba akong aipakulong? Ang ginagawa mo ay kawalan ng utang na loob. Kahit na. Kailangan kong tanggapin ang titulo ng isang walang utang na loob. Ngayon, kailangan din kitang aipakulong. Dalhin siya. Walang utang na loob. Nanay. Meng. Bakit ka nandito? Siguro si Aheng ang nagdala sa kanya dito. Siya ngayon. Tinawag siyang Lee Ji-yuan, CEO Su. Huwag kang magalit ng ganito. Maging si Lee Ji-yuan man o si Aheng. Isang pangalan lang naman iyon. Hindi na mahalaga. Oo, hindi mahalaga ang pangalan. Pero niloko niya tayo. Nanay, hindi ako niloko ni tatay. Naalala lang niya. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Sinabi niya na niloko niya tayo. Umuwi na tayo. Huwag na natin siyang pakialaman. Dinala niya si Mengmeng. Mukhang ganun nga. Pero, huwag ka masyadong malungkot, kahit na ano paman. Ikaw pa rin ang tunay na ama ni Mengmeng. Kahit gaano man siya magalit, hindi ka niya pababayaan. Hindi pwede. Pupunta ako para hanapin siya. CEO. Si MS ay napakagalit. Hayaan muna natin siyang kumalma. Umuwi muna tayo sa kumpanya. Sa mga nakaraang taon, nawala ka. Namimiss ka ng lahat. Sige, pumunta tayo sa kumpanya. Sige. Nanay, pinapaalis mo ba si Papa? Noong una, wala siyang tirahan. Kaya pinatira ko siya dito. Ngayon, may sarili na siyang bahay. Kaya oras na para umalis siya. Dapat siyang manatili dito. Meng, siya ay nagdaya sa atin. Hindi ka ba galit? Ano ang kanyang dinaya? Alam na niya na siya ay si Lee Ji-yuan. Ngunit hindi natin alam. Nanay, bakit ka magagalit? Kahit siya ay si Lee Ji-yuan. O si Aheng, siya pa rin ang tatay ko. May binigay ba siya sa iyo? Pinagtatanggol mo pa rin siya. Wala akong pakialam. Palalayasin ko siya sa bahay natin. Tay, mag-asawa ka na lang. Maligayang pagbabalik, CEO Lee. CEO Lee, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Oo, nakaligtas ka. May swerte ka. Bakit ngayon ka lang bumalik? Alam mo ba, sa panahong ito, si Longfei ay nagdulot ng $60 bilyong na pagkalugi sa kumpanya. Alam ko.
Dahil ang 60 bilyong dolyar na iyon ay inayos ko. CEO Lee, si Jiang ng Jiang Group ay nais makipagkita sa iyo. CEO Jiang, ang proyekto ng Wanqing, tama ba? Ang proyektong iyon, hindi ba't lumipas na ang deadline ng kontrata? MS, Su. Dumating na si Iheng. Ang pangalan niya ay Ji Yuan, hindi si Iheng. Miss Su, dumating na si Lee Ji Yuan. Sabi niya gusto kanyang makita. Ayoko siyang makita. Noong una, akala ko mabait siya, walang malay. Pero lahat iyon ay pakitang tao lang. Nanay, pwede mo bang papasukin si tatay dito? Ayaw mo bang marinig ang mga kasinungalingan ni tatay? Meng, ang pagsisinungaling ay isang masamang salita. Su Xiangyu, papasukin mo ako. Gusto kong magpaliwanag sa iyo. Su Xiangyu. Ayokong makinig ng kasinungalingan mo. Ayaw mo bang makinig sa tatay ko? Gusto kong makinig, o gusto mo bang palayain mo ako para makapakinig? Hindi naman siguro gusto mong sumama sa tatay mo, di ba? Ako ang minamahal mo. Hindi kita iiwan kailanman. Tama. Gusto ko lang malaman ng malinaw. Bakit kailangan linlangin ng tatay ko ang kaibigan mo, na nagdulot ng galit sa iyo? O kaya, subukan mong tanungin siya. Oo. Tatay. Anak, hindi ka magagalit ni mama kung lalabas ka. Pumayag naman si mama na lumabas ako. Paumanhin, mahal ko, nag-alala ka ba? Pero bakit mo niloko ang nanay mo? Mahal ko, hindi ko sinasadya na lokohin ang nanay mo. Nang maalala ko ang lahat, napansin kong nakalimutan na ako ng nanay mo. Una, gusto kong magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Bakit niya ako nakalimutan? Lunes, patuloy kong tinitiyak ang aksidente noong nakaraang taon. MS, so, sa tingin ko tama ang sinabi ni Iheng. Baka naman, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Kung madali ko siyang patatawarin. Paano kung muling magkasala siya sa hinaharap? At may isa pang mas mahalagang dahilan. Bago ko malaman kung sino ang salarin. Hindi ko maaaring malaman niya na may anak akong babae. Kung hindi, sasaktan ka niya at ang iyong ina. Su Xiangyu, Lee Ji Yuan, mag-usap tayo ng pribado. Sige. Itapon mo ito. Kailan mo naalala? Mula nang ihatid mo si Mengmeng sa paaralan. Ang aksidente sa sasakyan na iyon. Kakatapos ko lang ihatid ka pa uwi noon. Naging tunay na Lee Ji Yuan ka na. Kaya mula nang ikaw ay bumalik mula sa ospital. Naging mas malakas at mas otoridad ka. Hindi ba? Oo, palagi naman akong masunurin. Meron ka, lalo na noong sa kama. Noong una, kaya kong ipaliwanag. Pagkatapos kong maibalik ang aking memorya. Alam kong ipinanganak mo si Mengmeng para sa akin. Labis akong naantig. Noong panahong iyon, wala akong pera. Maaari lang kitang paglingkuran sa kama. Nagsisinungaling ka. Ang kwintas na ibinigay mo sa akin ay hindi mura. Niloko mo pa ako na $79 lang ang halaga. Pinabili ko lang iyon sa aking assistant. Hindi talaga kita niloko, nanunumpa ako. Ano ba ang silbi ng pagsumpa? Hindi naman ako 3 taong gulang. Hindi madaling lokohin. Kaya ano ang dapat kong gawin? Para mapatawad mo ako, makinig ako sa iyo. Makinig ako sa iyo. Gusto kong malaman ang relasyon natin. Talaga bang pag-aampon? Hindi, sa aking mga mata, ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Kaya, mahal mo ba ako? Bakit ako nagbuntis kay Mengmeng? Noon, nagtalik tayo ng 1 beses. Ikaw ang nanguna. Naaalala ko noong nag-bankrupt ang bahay mo. Siniselyuhan ang bahay mo. Ang tatay mo ay tumalon mula sa bagunan para magpakamatay. Binayaran ko na ang lahat ng utang ng tatay mo. At dinala kita sa bahay ko. Nakauwi ka na. Hindi mo na kailangang maghintay sa akin sa bahay mula ngayon.
Abala ako sa trabaho. Madalas akong mag-overtime. Lee Ji-yuan, 2 linggo na akong nandito. Bakit hindi mo ako hinahawakan? Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil tinutulungan kita. Bakit mo ako tinutulungan? Gusto kita. Lahat ng ginagawa ko para sa iyo ay kusa. Basta't nasa tabi mo ako. Hindi ko kailangan na gumawa ka pa ng anuman. Naiintindihan mo ba? Pero hindi ako ganoon kabuti. Mabuti ka ba? Alam ko. Kaya, gusto na gusto kita. Hindi, sa tingin ko, nararamdaman mong nagpapasalamat ka sa akin. Kaya mabuti ang trato mo kay Ji-yuan. Gusto mo ba si Lee Ji-yuan? Ikaw at si Lee Ji-yuan ay iisa lang. Oo, ako nga si Lee Ji-yuan. Gusto mo pa ba ako? Gusto ko si Lee Ji-yuan. Dahil alam ko, na hindi kailanman magtatago sa akin si Lee Ji-yuan ng anuman. Pero iba ka. Kaya, hindi ko pa naisip na pakasalan ka. Sige, okay lang na hindi magpakasal. Basta huwag mo lang akong paalisin. Ako. Nanay, bakit ka pumunta sa bahay namin? Sinabi ko na sa iyo, huwag kang basta-basta pumasok sa bahay ko. Hindi ako pumunta para hanapin ka. Doktor, parang buntis ang asawa ko. Hindi pa ako asawa mo. Ano yan? Bakit mo ako pinakasalan sa ospital? Kagabi, hindi ako makatulog sa kakaisip. Sa totoo lang, gusto kita. Gusto kong makasama ka palagi. Gusto ko rin maging asawa mo. Talagang bihira yan. Pumunta kayo sa ospital para mag-propose. Tumayo ka na. Umuwi na tayo. Sasagutin ko. Sige. Dalhin mo ito sa ika-5 palapag para sa pagsusuri. Sige. Bigyan mo ako nito. Magpakasal na tayo. Gusto kong malaman ng lahat. Ikaw ang aking asawa. Si Mengmeng ay anak ko. Gusto kong bigyan ka ng pamilya. Hindi pa ako sigurado kung buntis ako. Kahit hindi ka buntis, magpakasal tayo. Kailangan nating bigyan ng anak natin ng pamilya. Sige, tara na sa ika-5 palapag. Ang anak ko ay walang kumpletong pamilya. Bakit kayo ay napakasaya? Hindi inaasahan. Si Lee Ji-yuan ay umiibig kay Xiang Yu. Hindi sila magkatulad ng antas. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ni Jilly sa kanya. Siguro hindi mo pa nakikita ang kanilang anak. Napakatalino ng kanilang anak na babae. Kung ako si Jilly, mapapansin ko rin. Hindi naman siguro kailangang magpakasal sila. Narinig mo na ba? Buntis na naman si Su Xiang Yu. Maaaring lalaki ang isisilang niya ngayon. Buntis na naman siya. Ang galing. Nanay, ang ganda mo ngayon. Ngayon, napakaganda mo rin. Ngayon, ikakasal ka sa tatay ko. Bakit hindi na lang kayo magpakasal? Dahil ang pagpapakasal ay nangangailangan ng maraming paghahanda. Kailangan ng oras. Ang pag-ikakasal ay pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kasal. Para malaman ng lahat, tama ba? Ang talino mo talaga. Mali ang hawak mo. Hindi ito ang napiling damit. Si Miss Su ang pumili ng pulang bestida. Sino ka ba? Parang hindi pa tayo nagkikita dati. Ikaw ba yun? Pakawalan mo ang nanay ko. Masamang pangalan. Mengmeng, mag-ingat. Su Xiangyu, huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Ngunit tawagin mo si Lee Ji-yuan dito. Palayain si Longfei. Basta palayain mo siya. Palalayasin kita ngayon. Ang mga ginawa ni Lee Longfei. Sapat para siya'y mabilanggo habang buhay. Worth it ba ang mga ginagawa mo? Dahil buntis ako sa anak ni Longfei. Kaya kailangan ko siyang iligtas. Chu Toksen, ay lapag mo ang kutsilyo. Pakawalan mo si Xiang Yu. Lee Ji-yuan, pakawalan mo muna si Longfei. Pakakawalan ko siya. Si Lee Longfei ay nagkasala ng karapat-dapat mamatay. Hindi ko siya pakakawalan. Bibigyan kita ng maraming pera. Pakawalan mo siya. Niloloko mo ba ako? Si Longfei ay naiinggit lang sa'yo. Hindi siya dapat mamatay. Naiinggit hanggang sa pumatay ng iba. Ang buhay ni Longfei ay mahalaga. Kaya hindi karapat-dapat mabuhay si Ji-yuan. Tumahimik ka, kung hindi dahil kay Lee Ji-yuan. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Kahit anong paraan ang gamitin mo.
Kailangan kong iligtas si Longfei. Kumalma ka, huwag magpadala sa emosyon. Tatawagan ko na ang abogado para mailigtas si Longfei, okay? Sige, mananatili muna ako rito hanggang maggabi. Kung hindi ko makita si Longfei, papatayin ko si Su Xiangyu. Meng, mag-ingat ka. Gusto mo bang makasama si Li Longfei? Sige, magkasama kayo sa bilangguan. Dalhin mo siya. Okay ka lang ba? Nanay, okay ka lang ba? Nasugatan ka, pumunta tayo sa ospital. Okay lang, maliit lang na sugat ito. Maglagay lang ng gamot, ayos na. Masaya ngayon. Huwag mong pababayaan ang mga tao na maghintay ng matagal. Ang swerte ng amo mo. Nakuha niya ang asawa ko. Si Su ay mabait, maganda, at matalino. Ang sino mang makakasal sa kanya ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Ano ba ang sinasabi mo? Malinaw na si Su ay napakaswerte. Ang aking amo ay gwapo, tapat, at magaling. Ang sino mang makakuha sa kanya ay napakaswerte. Huwag mong kalimutan, si Li Jiuyuan ang palaging naghabol kay Su. Kaya lang pumayag si Su na pakasalan siya. Kaya huwag mo ring kalimutan. Ang bawat piso na iyong natatanggap ngayon, iyan ang pera na binayad ng aking amo. Kung wala siya, magugutom pa rin kayo. Bakit ka nagsasalita ng masama? Kung wala si Li, si Su ay maaari pa ring magtagumpay sa kanyang sarili. Wala ka bang hiya? Tito, huwag na kayong mag-away. Meng, ano ang nangyayari? Ngayon, tatay at nanay ay isang pamilya. Dapat kayong dalawa ay mamuhay ng mapayapa. Tama ka. Oo nga. Maraming taon na ang nakalipas. Nakilala ko ang isang babae. Siya ang nagbigay liwanag sa aking buhay. Ngayon, hawak ko na ang kanyang kamay. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, gusto kong makasama siya. Upang magbigay liwanag sa kanya habang buhay.